Ang usapin tungkol sa pagiging diktador ni Liza Smags sa mundo ng social media ay patuloy na nagpapalabas ng mga reaksyon mula sa mamamayan. Ayon sa ilang individual, tila nagiging utusan na lamang ang Pangulo sa kanyang mga aksyon. Marami rin ang nagtuturong ang mga kamalian sa bansa ay dulot ng kanyang mahinang pamumuno. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga pagtutol at pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang sektor ng lipunan laban sa umano'y di makatarungan at hindi malinaw na pagtuturing sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng social media, ang mga kritisismo at opinyon ay mas malawakang naipaparating na nagbubunsod ng mas maraming pag-uusap at pagkilos mula sa mamamayan. Ang pag-aangkin ni Liza Smags sa kapangyarihan at ang pagdududa sa liderato ng Pangulo ay patuloy na nagbibigay diin sa kahalagaan ng demokrasya at malayang mamahayag sa lipunan. Well, isang nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng asa. You all know na kapag yan ay programa ni Lisa Tanas, programa nila, ang purpose ng kademonyohan. So nagreklamo sa atin, mga palangga, yung mga nakatira doon. Ang sabi sa atin, Miss Maharlika, napakawalang hiya na po talaga, okay, ng gobyerno ng Marcos Jr. Okay? Kasi nandito po sila kagabi, dito po nakatira ang mga, ito, hanap ko lang yung mensahe. Okay? Dito po nakatira yung ibang mga tauhan ni Liza Smags. Imagine nyo, Miss Maharlika, galit na galit po ang mga residente dito. Dahil yung fireworks ay pinasabog nila ng bonggang-bongga sa rooftop. Imagine nyo, yung fashion show na yon, dun sa rooftop na yon, merong fireworks na pinaputok. Okay, doon sa nag-explode doon sa ano na yun, sa mansion na yun. I'm just wondering, kumbaga hindi pa ba kontento sila doon sa doon sa Malacanang yung fireworks nila. So meron pa doon sa rooftop daw ayon sa residente. Victoria Lucky Penny, thank you palangga. Ngayon, Miss Maharlika, imagine mo yung show na yon ni Paul Cabral at ni First Lady Smugs ang tawag niya. Nagpaputok pa po dito sa rooftop ng aming tinitira, ng aming condo unit. Yung floor, bawat palapag ay yumayanig na parang World War. Okay? Parang World War. Dinig na dinig po namin ang vibration. Mga pundasyon ng kondominyo, mga bakal na kulang na lang, sabi dito, kulang na lang mag-explode na. Sumabog na ng bonggang-bongga. Parang kudeta po ang tunog sa sobrang lakas. Paano natin malalaman to? Paano niyo malalaman yung pag-aabuso ng power ng hayop na ito? Di ba opening ng Laperal Mansion, nag-fashion show sila dito doon, nagdrama-drama na hindi naman nakatulong sa inyo. Hindi naman nakasolve, hindi naman nakapagpababa ng inflation. Okay, ng inflation rate na tumaas na nga ngayon. Alright? Hindi naman nakatulong yung passion, kundi social climbing 101 ng mga buwakan ng ina habang nilulustay nila ang kaba ng bayan. At the same time, yumayanig ang condominium. Okay? Bawat floor. Basta-basta na lang po silang nagpaputok na walang abiso sa mga residente. Question, public disturbance yan. May batas na dapat umuusig. May mga batas na nagpaparusa sa mga ganyang walang pakundangan. Gabi, natutulog na kung whether may matanda, bata, o nakatira doon, bawal yan na mas ka na lang magpapa-jotok, okay, ng mga fireworks. Nasaan ang number one? Wala silang puso. Kahit tanungin ko nasaan ang puso nila, wala silang puso, mga palangga. So ganito kababoy. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila na napapaalis peacefully dyan. At hindi tayo mananahimik na kalampagin ang mga men and women in uniform, kapulisan, kasundaluhan, mga professionals
nawakasan na natin to. Itong gagong to. Ito. Pati itong asawa niyang punong-puno. Yung inayupak na to na punong-puno na ang kwarta. Mga palangga. At nilulustay ng walang pakundangan ang pera ng bayan ng dalawang hinayupak na yun. Kababagsak ko lang. Okay? Yan ang mangyayari dapat sa kanila. Dapat sa mga hinayupak na to, talagang lipulin silang lahat. Lipulin at ibagsak ng bonggang-bongga. At itong puting na ito, tunawin. Ayan, basag na. Sorry, Pay Vidal. Alright? Tunawin. Okay? So, bila ako naawa sa stock toy. But again, baka mabasag. Ay, kaluoy man si Kuting. Ayan, naghibi-hibi ang alpot. Naghibi-hibi ang hiuhidi puta. Anyway, but, you know, gigil, mga palangga. Imagine niyo lingid sa kaalaman ng bayan habang nagpa-fashion show mga inayupak, naglasing-lasing pa doon, nag-inuman sa rooftop, tapos walang pakundangan na nag-explode ang fireworks. Yan ba ang gawain ng matino na authoritarian form of government? Di ba? Tinanong siya dyan sa Australia. Pupunta tayo dyan sa interview niya mamaya. Di ba? Authoritarian. Diktador. Okay? Walang pakialam. Sinungaling. Bakit ka mo? Ano nangyari? So yun lang yung tungkol sa building na yon, sa condo na yon, yung manig ng bonggang-bongga. Wala silang pakialam, dapat nga hinuhuli ang mga hinayupak sa ginagawa nilang public disturbance, pag-aabuso sa power, pagwawalang hiya sa taong bayan. And now, Marcos Jr. binulyawan ni Lisa Tanas. Dito tayo dadako ngayon. Pinakabonggang-bonggang pasabog. So right after, nung interview niya kay Sarah Ferguson ng ABC News, okay, ABC Australia, mga palangga. Napanood yun na ba? Na kung saan si Kuting ay tumawa. Na-topic natin kaninang umaga yan, o kahapon na pala. Na-topic natin na yung mga importanteng issue, okay, tungkol sa korupsyon, na ang tanong sa kanya ay tumawa-tawa siya. Bakit siya natatawa? Kasi bangag siya. I will play the video. Doon sa hindi ka, yung gusto nyong mapanood, yung view ko sa entire interview niya, panoorin nyo na lang po yung video natin dyan sa YouTube. Okay? Ayoko na ulitin yun para maikulalya pa ulit-ulit. Alright? So ito naman ang ipaparinig natin. Ito, mga kababayan. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. I'm saying that maintains, that ideal maintains. Okay. I take exception to many of the. Okay. Di ba tinanong siya, why is that funny? Bakit nakakatawa ba yun? Seryoso tungkol sa plunder pag nanakaw? Okay. Here's another video na may pattern. At tatalakayin natin to. Ito, naalala nyo nung tinanong siya. Okay, ito muna, si Sarah Ferguson. Okay? Di ba? Nakita nyo naman, narinig nyo naman. Ang tanong sa kanya ay seryoso, hindi naman nakakatawa, mga palangga. Pero ang sagot ni Kuting, patawa-tawa. Okay, anong ibig sabihin yan? Okay? Anong ibig sabihin yan? Ba't tumatawa siya? Ano ang nakakatawa doon? Now, here's another video. Categorically denying that you're involved in drugs para matapos na. Okay, see that? May pattern. Bakit ka tumatawa? Okay? It just so happened na yung sa ABC, sa Australian reporter from Sarah Ferguson, yung tanong sa kanya, kumbaga itong interviewer ay hindi nasungal-ngala ng pera ng payola. Kaya right there and then, tinanong si Kuting, di ba? Bakit nakakatawa ba yung tanong niya? Bakit nakakatawa ba na seryoso? At si Kuting ay nag-black out, di ba? Naging bangag. Okay? Ngayon,
Doon sa isang video na pinakita ko sa inyo, na tinanong siya doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na kung nagpupulburon ba siya. Anong ibig sabihin? Tumawa siya. Nag-insist ba ang local media na nagsabi, Mr. Coting Jr., bangag na bangag, ano po ba ang nakakatawa sa tanong namin na kung nagpupulburon ka? Napakadali lang ng tanong, yes or no. Kung ikaw ay nagpupulburon o hindi ka nagpupulburon, sasagutin mo ng tama, no, hindi ako nagpupulburon. Mga palangga. Oh. Ngayon, doon sa mga kapapasok na, i-play mo natin kasi maiksi lang eh. Ulitin natin uli ah. Ay, wait. Categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang. Bangag. Putang ina bangag. Ahas. Mga siraulo, mga hayop. Ano si Ahas? Binato ko na eh. Gumapang ng putang ina. Ano nila? Anay. Dali. O yan, ito. Si Ahas. O, di ba? Gumapang ng jutang ginina. Akita ba yung buli ko doon? Akita yung buli ko. Okay. Nagdroga ka ba? Okay. What is that sign? Okay. Ano ang sign niyan, mga palangga? Kapag tinanong ka ng seryoso, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, iniiwasan niya ang mga... natawa si Lane. Ano isa seryosong usapan? Yan ay manifestation ng isang sinungaling pagsasalarawan na iniiwasan niya o ina-avoid niya ang mga seryosong usapin o seryosong katanungan na answerable by yes or no. Kung ikaw ay hindi gumagawa ng kakapulburonan, alam mo yun, iniiwas mo yung subject, iniiwas mo yung tanong. So here's the thing, dahil sa kanyang kabangagan dun sa Ferguson, siya ay binulyawan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. You know what, mga kababayan? After that interview, not the one na yung luma, okay? That yung the other kagabi sa Australia, yung tinanong siya about the corruption and the plunderer, okay, being plunder ng pamilya niya, binoljak siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa harap mismo ng DFA Secretary Manalo. Okay? So anong sinya? Binulyawan siya. Anong sabi sa kanya? Pinag-aralan mo na yan. Nag-hire pa tayo ng trainer mo. Nag-rehearse ka na. Palpak ka pa rin. Yan. Okay? Ang sinabi, not exactly, pero yan po yung content ng sinabi ni Lisa Ahas Araneta Marcos, smugs, butod, mudlo, sa kanya, sa harap ng mga gabinete at ibang mga, iba doon puting ahas ko. Kaya natin nalaman, ang sabi kay Marcos Jr., nag-train ka na, nag-rehearse ka na, syungabels ka pa rin, bangag ka pa rin. In other words, ganon. So ano po ang pagsasalarawan dito? Ibig sabihin, sila ay parehong bangag. Kung nagkamali si Kuting dahil bangag na bangag, ba? Hindi mo siya dapat bubulyawan at gagawing parang na walang bayag. Another point. Ibig sabihin, ang Kuting na ito ay nuknukan ng kajutang inihang kasinungalingan. Kasi you don't need rehearsals. Palangga, hindi mo kailangan mag-rehearse kung nagsasabi ka ng katotohanan. Okay? Alright. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, mga palangga, hindi mo kailangang mag-rehearse. Kasi galing yan sa puso mo. Bakit ka magre-rehearse? Bakit ka mag-hire? Okay? Bakit ka mag-hire ng trainer mo para turuan kang sumagot? Ibig sabihin, bangag ka. Di ba? Bangag ka. Bakit kailangan mong bakit kailangan mag-hire si Lisa Smugs? You know what I mean? So ngayon, binulyawan siya ng bonggang-bongga doon sa Australia. Mga palangga, pinahiya siya. Kasi nga naman, wala namang hiya si Lisa Smugs doon sa mga nakarinig sa kanya. Kasi nga naman, alam ng even the PSG, even yung mga nakapaligid, alam nilang under the saya
o first gentleman o walang bayag talaga si Kuting. Kaya binulyawan siya sa Australia, mga palangga. Alright? Yan ba ang presidente ninyo? Presidente ninyong bangag na bangag. Bakit si Lisa ang nagsisigaw doon? Si Lisa ang nagpanalo sa kanya. Dahil again, nakipagsabuatan siya sa Smart Magic. So, alam nyo na, wala silang pakialam, right? Ano ba tong title natin? Nagdagdag ng PSD. Walang pakialam si Lisa Ahas na bulyawan niya si Kuting. Okay? Wala siyang pakialam, mga kababayan, kahit nandoon ang kanyang mga cabinet secretaries kasi ang cabinet secretaries na ay mga julul din. Na utu-uto, na trilyo-utu-uto, nakikinabang sa kaba ng bayan. So kahit nakikita ng PSG, nakikita nila na si Lisa ay naghuhuramentado doon, na sinabihan si Kuting na nag-rehearse ka na, nag-hire pa tayo ng trainer, tatanga-tanga ka pa rin, o bubulol-bulol ka pa rin, babangag-bangag ka pa rin. So ibig sabihin nga, itong mga ipinapakita ni Kuting, number one, avoidance. Okay? Avoidance of the topic, of the subject na tinatanong sa kanya, ano sabi niya? Di ba? Tama ba yun? Bangagang putang ina. Sagutin mo at walang nakakatawa doon. So yun, binulyawan ng hayop na yan. So, makikita mo na consistent ang deception na ginagawa ng gobyernong ito. Consistent ang kanilang kasinungalingan. Another thing, walang consistency sa kanyang mga binitawang salita, sa mga pangako. You all know that. So again, eto nga kako, ang sinasabi ko sa inyo na hindi sila consistent sa kanilang mga pangako kasi in the first place, binudol tayo. So bilang sinungaling, bilang isang nuknukan ng sinungaling, lahat ng pinapakita sa atin, pawang script lang. Imagine mo, nag-hire pa ng trainer para sa pagsagot niya. Ulit-ulitin ko. Kung galing sa puso mo, sasagot ka o interviewin ka. Kung galing sa puso mo, mga palangga, ang sinasabi mo at katotohanan, hindi mo kailangan ng practice. Hindi mo kailangan ng trainer. Kasi kusa yan. Lalabas yan sa bunganga mo at magkoconnect yan coming from your heart, dediretso sa brain mo. Di ba? Well, magsisignal ang brain mo. Di ba? Na ito yung sasabihin mo kasi ito yung nangyari. Ito yung totoo. Ito yung nararamdaman ko. Pero pag sinungaling ka, katulad ni Kuting, na may trainer at may rehearsal, magbubuhol-buhol ang ikanyang kasagutan. So ano pa mga eksenang dyan? Nakikita niyo naman sa kanyang mga galawan, mga palangga, hindi nga, di ba? Doon sa interview ko niya, pinakita ko sa inyo, hindi siya tumitingin sa mga interviewers, sa mga reporter. Walang eye contact. Ano sabi niya? Sir, ano mo sasabi ng reporter? Sir, ano mo sasabi niyo na sinasabi ni Pangulong Duterte, nagpupulburon ka daw? Sabi niya, I won't rectify that answer. Ganon. Presidente ba yan? Kasi kung ako noon, Miss Marlica, nagpupulburon ka ba? Gago ka pala, ito sa'yo. Hindi ako nagpupulburon. Di ba? As simple as that. Jutang ginilis ka pala. Nakita mo ba dumudugo ilong ko sa kapupulburon? Meron ba akong may manifestation ba sa pagbumuka ako na nagpupulburon ako? Wala. Ganon lang kasimple, mga kababayan. Ayan. Kaya ayaw niya ng ambush interview, sabi ni Des. Puppet President. Exactly. Sabi ni what's going on. So ngayon, mga kababayan, tapos ang isa pa sa nakikita ninyo, pag nasalita siya, ang dami niyang pinagsasabi. Nawawala na siya dun sa pinag-uusapan, sa subject. Ito yung ginagawa ng mga sinungaling. You know, paikot-ikot. Kumbaga sa salitang Tagalog, paikot-ikot ang kanyang mga sagot ng nonsense. So again, sinungaling. At what? During that interview sa local media, ano ipinakita ni Kuting? Very manipulative. Ayaw niyang sagutin. Iniwasan niya. Ganyan ba? Hindi dapat ganyan ang pinapakita ng jutang gininis na ito, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, hindi ganyan ang isang matinong leader. Kasi hindi naman talaga siya leader.
At dahil kinakabahan na sila, ito connect natin. Ito, sabi ko nagdagdag na PSG, mainit-init ngayong araw. Kahit na sa Australia yung hinayupak na yan, na si Lisa na yan, kinakabahan siya. Lalo na po na nagkaroon ng pagrarally, prayer rally ngayon, ang ating mga kapatid, okay, sa Kingdom of Jesus Christ. And now, I think pinost natin dyan, di ba? Tuloy-tuloy yan, isang linggo sila, na alarma si Lisa Smugs. Kaya nagpadagdag siya ng mga PSG, ng mga security sa loob ng Malacanang. Kasi kinakabahan sila, baka yung milyon-milyong Kingdom of Jesus Christ members and other religious group members ay pupunta na sa pintuan ng Malacanang at sila ay what? Hihilain na, kakaray-karayin na. See that? Kuting is not a leader. Okay? Wala siyang wala talagang skills ng bilang isang leader. Unang-una, mga kababayan, okay? Sa communication, ngiwi-ngiwi, utal-utal. Di ba? Decision making, walang desisyon. Kasi sino nagdedesisyon sa kanya? Si Lisa Aranta Marcos. Pinahiya nga siya sa harap ng mga cabinet secretaries na nag-training ka na. Nag-rehearse ka na. Di ba? Tanga ka pa rin. O bangag ka pa rin. See? Wala siyang what? He cannot stand on his own. Hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili niya. How much more para sa 100-something million Filipinos? You know what I mean? So, ito ang kapalpakan niya na kailangan talagang magtulong-tulong na ang bayan. Kulang sa komunikasyon. Lack of communication in what way? Sa taong bayan. Di ba? Kinikriticize natin siya. Okay? Sinisigawan natin, minumura natin siya dahil sa kanyang mga kapalpakan. Sinasagot ba nila? I mean, when you say sagot, sinusolusyonan ba ng hinayupak na to? Ang sigaw, okay? Anong taong bayan? Well, hindi nila aksyonan kasi based doon nga sa tanong ni Ferguson na doon sa interview na meron bang impulse sa'yo bilang isang authoritarian? Okay? Katulad ng tatay mo, panahon ng tatay mo. Ang sabi niya, zero. Okay? It's false. Kasi, ang ating pamahalaan ngayon ay isang masahol pa sa diktador. 1 billion times. Why? Kasi, nililimitahan ang ating kalayaan. Number 1, pag ikaw ay dissenter, pag ikaw ay kritiko, what? Lilimitahan ang mga galaw mo. Katulad ng SMNI, pina-suspend sila. Katulad ng mga vloggers like me, kakasuhan ka and everything. Alright? So limited yung ating karapatan. Kumbaga natin limited, papatayin nila ang bawat karapatan ng taong bayan dahil yun ang utos ng mga oligarkiya, ng mga oligarchs, mga malalaking negosyo kay Lisa Ahas Marcos na dapat patayin isuppress ang mga nagpapahayag ng kritisismo, ang mga nagsasalita na nakakakita ng kahayupan ni Kuting. Dapat magbayad sila ng magbayad ng trust para itigil, okay? Para patigilin itong mga katulad natin. Patayin ang ating kalayaan. So, masahol pa tayo sa diktador kasi nga mga palangga, itong gobyernong ito ay what? Ginagamitan na nila ng power. Ano yung power? Panggigipit. Coercion. Coercion, remember that? Ulit-ulitin natin. Nagpadala sila ng memo internal memo sa buong pangkalahatang ahensya. They coerced the government employee para umattend doon sa what? Sa kick-off rally nila. And later on, kick-out rally na yan. Minanipula nila. So wala nang kalayaan ng bayan. Minanipula, sinupress, diniktahan. Kung kayang diktahan ni Lisa si Kuting na under desire, first gentleman, kasing laki ng botiki ang itlog, mga palangga. Ibig sabihin, hindi kayang mamuno ni Kuting. Hindi siya ay failed, bagsak, sinungaling, budol na presidente. Kung binulyawan siya ni Lisa sa Australia, dahil naging bangag siya sa interview. Ibig sabihin, nakakahiya ang ating bansa dahil tayo ay nagkaroon ng presidenteng bangag na bangag. Bakit? Bakit tayo pinapatahimik?
well, nasa democratic country nga tayo, we have the freedom to criticize. Ano dapat ang isasagot ng buwakan ng inang to? Pag criticize mo, okay? Ang isang gobyerno, ano ba dapat ang sagot nila? Gugurgurin tayo, di ba? Yan ang sinasagot nila. Dapat i-inspire nila tayo. Ay, ang Jotang J ng ano na yan, yung Maharlika na yan, ang ingay-ingay. Sabi niya, yung 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako namin, hindi daw natupad. Ito, tutuparin natin. So, ika-counter mo ang mga critics para sa what? Para baguhin mo ang sarili mo bilang isang kuting. Babaguhin mo ang iyong pamamalakad. You inspire people para hindi na kami magngakngak